Ate Cor, ang hirap pala ng ganito. Dalawa na ang anak ko. Tapos 6 na buwan nang nasa Mindanao si Marco, asawa ko. Sundalo siya eh. Minsan lang kami magkasignal sa video call. Minsan puro ingat ka at mahal kita na lang sa text. Dahil sa operation nila, ang hirap kapag malamig ang gabi na walang kayakap. Aminin ko, nakakapagod din. Ang hirap maging mag-isa. Walang makausap kapag pagod sa mga bata. Walang kayakap sa gabi. Doon pumasok si Leo. Siya yung laging nandyan, laging nakikinig sa mga reklamo ko sa buhay. Noong una, akala ko barkada lang. Pero isang gabi, naging marupok ako. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Nagtaksil ako. Tuwing tumatawag si Marco, halos hindi ko maiharap yung mukha ko sa screen. Parang mabubulol ako kapag sinasabi niyang, miss na miss ko na kayo. Habang siya nakikipagpatayan para sa amin at sa bayan, ako naman may kasamang iba sa kama. Kinakabahan ako gabi-gabi. Paano kung malaman niya? Paano kung bigla siyang umuwi? Natatakot ako na masira lahat ng binuo naming pamilya dahil lang sa sandaling kahinaan ko. Isang hapon, katutulog lang ng mga bata, kami ni Leo nasa kwarto, kampante masyado. Hindi ko man lang narinig na bumukas yung gate. Biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Nanigas ako. Si Marco, nakatayo sa may pinto, nakauniforme pa. Sabi niya may kinuha lang daw silang papeles sa main office kaya nakasingit siya ng mabilis na visit para i-surprise kami. Pero siya yung na-surprise. Nagkatinginan silang dalawa ni Leo. Si Leo mabilis na kinuha yung t-shirt niya, hindi malaman kung saan tatalon. Ako naman, hindi makagalaw. Walang nagsalita ng ilang segundo pero yung tingin ni Marco parang mas matalas pa sa itak. Marco, sandali, magpapaliwanag ako. Sabi ko kahit wala naman akong matinong maipaliwanag. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot yung kalmado siya pero nanginginig yung panga niya sa galit. Akala ko katapusan ko na nung nakita ko yung baril na inumang niya. Pero buti na lang kasama niya yung body niya. Mabilis itong kumilos at hinawakan ang braso ni Marco. Brad, babae lang yan. Huwag mong sayangin ang buhay mo dyan. Pagkasabi nun, tumalikod agad si Marco. Walang imik, walang sigaw. Naiwan akong tulala sa kama habang naririnig ko yung yabag ng boots nila palayo. Pagkatapos nun, hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko at text ko. Imbis na reply, isang puting envelope ang dumating sa bahay. Annulment papers. Seryoso siya. Pati allowance na inaasahan ko buwan-buwan, pinutol na rin niya. Wasak na wasak ako. Bumalik ako kay Leo. Akala ko siyang sasalo sa akin. Pero ang sabi niya, Maya, ayoko na rin. Kung nagawa mo yan kay Marco, baka gawin mo rin sa akin. Parang sinaksak ako sa puso. Iniwan niya rin ako. Sa bus pauwi ng Visayas kasama ang mga anak ko, nakilala ko si Dan. Mabait siya, tumulong magbuhat ng bag, nag-asikaso sa mga bata. Dahil sa bagyo, napilitang magstay kami sa isang maliit na inn. Doon, nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos nun, wala na. Nagpaalam siya, simple lang, parang walang nangyari. Ni hindi ko nakuha number niya. Pagdating sa bahay ni na mama at papa, hinakap nila ako. Hindi ko na idinitali ang totoong dahilan ng hiwalayan namin ni Marco. Basta ang alam nila, hindi nag-work dahil malayo ang destino niya. Pero deep inside, dala-dala ko pa rin ang sikreto. Doon na rin ako nagsimulang uminom gabi-gabi. Doon ko nakilala si Paulo, kapitbahay namin na may asawa sa abroad. Nag-umpisa sa kwentuhan hanggang sa naging mag-inuman, hanggang sa naging bawal na damdamin. Ngayon, gusto ko nang magbago. Gusto ko nang itigil tong pagiging marupok. Gusto ko namang humarap sa mga anak ko nang hindi nahihiya sa sarili ko. Pero ang tanong, mapapatawad pa kaya ako o huli na ang lahat para sa isang tulad ko? Ako nga pala si Lana, 28 years old. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Ethan. At tulad ng maraming mag-asawa,
Dumating din kami sa point na parang paulit-ulit na lang ang araw-araw. Trabaho, uwi, kain, tulog. Walang masyadong bago, walang thrill. Isang gabi, bigla siyang may binanggit na kakaiba. Sabi niya, "What if mag-try tayo ng roleplay? Para maiba naman." Natawa lang ako noon, akala ko biro. Pero kinagabihan, doon ko na-realize na seryoso pala siya. Pagpasok ko ng kwarto, nakaupo siya sa gilid ng kama. Tahimik, seryoso ang mukha, malamlamang tingin. Wala siyang sinasabi. Nang lumapit ako, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Mahigpit, parang may gustong ipahiwatig. Ayaw ko. Mahinang kong sabi, kunwari ay nagdadalawang isip. Pero sa totoo lang, hindi takot ang nararamdaman ko. Excitement. Yung klase ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya umatras. Marahan niyang hinila ang bewang ko at pabulong na nagsabi, "Sure ka ba? Kasi ako parang hindi na makakapigil." Doon nagsimula ang laro namin. Kunwari ay tumatanggi ako, habang siya naman ay tuloy-tuloy sa pagiging determinado. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko, at bawat bulong niya ay lalong nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa tuwing kunwari ay itinutulak ko siya palayo, mas lalo niyang pinaparamdam na gusto niya ako. At sa bawat pag-aatubili ko, mas lalo rin akong nadadala. Hanggang sa ako na mismo ang kumapit, ako na mismo ang humila sa kanyang palapit. At sa gabing yun, may natutunan kami. Minsan ang kunwaring pagtanggi ay may dalang mas matinding damdamin. Dahil kahit nag-a-acting kami ng laban at ayaw, ang totoo, pareho naming gusto ang nangyayari. Matapos ang unang roleplay na yon, mas lalo kaming naging close ni Ethan, pero hindi doon nagtapos ang lahat. Isang weekend, bigla siyang nag-suggest ulit. Try naman natin yung strangers, yung parang first time tayong nagkita. Walang asawa, walang history. Kinabahan ako pero mas nangingibabaw ang curiosity, kaya pumayag ako. Nagkita kami sa isang bar sa kabilang bayan. Dumating siya na nakapolo, mabango at seryosong ora. Parang hindi ko talaga siyang asawa. Umupo siya sa tabi ko at nagpakilala na parang ibang tao. Napangiti ako pero kinagat niya ang labi niya at bumulong. Walang tawa. Stranger ako tonight. Pag alis namin, dumiretso kami sa isang maliit na motel. Sa loob ng kwarto, wala siyang binanggit tukol sa pagiging mag-asawa namin. Todo seryoso sa role. Yunakap niya ako mula sa likod at marahang bumulong. Wala kang kawala. Kunwari pa rin akong nag-aalangan. Huwag, baka may makakita. Sabi ko, pero ang katawan ko, iba ang sinasabi. Dahan-dahan niyang inilapit sa kama. Hawak ang mga braso ko na parang ayaw niyang pakawalan. Mabilis ang mga halik niya, puno ng emosyon. Habang kunwari ay lumalaban ako, mas lalo siyang nagiging intense. Hanggang sa ako na mismo ang humila sa kanya. Ako na mismo ang lumapit sa kanya. Sa motel na yon, naging dalawang strangers kami na parehong nadala ng gabi. Akala ko hanggang doon na lang, pero mas naging daring pa siya. Isang hapon, kinuha niya ang susi ng kotse at sabi, "Try naman natin sa car. Ako yung driver, ikaw yung amo." Kinabahan ako pero naintriga. Pagdating namin sa isang tahimik na lugar, pinark niya ang kotse. Nakadress ako, parang galing opisina, siya naman ay simple lang ang suot, bagay na bagay sa role. Binuksan niyang pinto ko at bumulong. "Ma'am, kahit anong utos mo, may sarili pa rin akong desisyon." Nagkunwari akong naiirita. "Hoy, tigilan mo nga yan, umuwi na tayo." Pero imbes na sumunod, lumapit siya at marahang hinalikan ng leeg ko. Sinubukan kong itulak siya, parte ng laro, pero mas lalo lang siyang naging determinado. Wala nang kawala, bulong niya. Yung sikip ng kotse, yung tahimik sa paligid, at yung kaba na baka may makakita, lahat yun ay nagdagdag ng tensyon sa pagitan namin, hanggang sa wala na kaming pakialam sa oras at lugar. Sa huling bulong niya, nakangiti siyang nagsabi, "Next time ulit, iba na naman." Ngayon, masasabi kong malayo na ang narating ng relasyon namin ni Ethan.
Oo, nagsimula lang sa simpleng roleplay at mga larong puno ng kunwari, pero sa huli, hindi lang pala tungkol sa excitement ang natutunan namin. Mas nakilala namin ang isa't isa. Mas natutunan namin ang tiwala, komunikasyon at respeto. At sa bawat role na ginagampanan namin, iisa lang ang bumabalik na katotohanan. Kami pa rin. Siya pa rin ang pinipili ko, sa laro man o sa totoong buhay. At doon ko na-realize, minsan ang pag-explore ng bago ay hindi sumisira sa relasyon. Sa tamang tiwala at respeto, lalo pa itong pinapatibay ang pagsasama. Magandang araw, Ate Cor. Gusto ko lang pong i-share ang isang lihim ng buhay ko. Isang desisyon na hindi ko pinagsisisihan para sa kapakanan ng nanay ko. Gabi na noon, nakatayo ako sa gilid ng isang mahabang kalsada habang ang ilaw ng mga poste ay nagre-reflect sa basang asfalto. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam sa dibdib ko. Parang bawat hinga ko may bigat. Kailangan kong makahanap ng customer bago mag-umaga. Kahit isa lang, kahit ngayong gabi lang. Hindi na ito ang unang beses. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang ginawa ito. Ang ibenta ang sarili ko kapalit ng pera. Nasa ICU ang nanay ko, si Mama Rosa. May stage 3 ovarian cancer siya. Aggressive ang sakit, mabilis kumalat sa katawan niya. Kailangan niya ng agarang operasyon tapos sunod-sunod na chemotherapy. Araw-araw, libo-libo ang gastos. Oras ang kalaban namin. Masakit sa loob ang ginagawa ko. Parang kapit sa patalim. Pero wala na akong ibang choice. Kahit college graduate ako, minimum wage lang ang kinikita ko. Hindi sapat ang sahod ko para sa gamot ni Mama at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 4 kong kapatid na ako rin ang nagpapaaral. Ako ang panganay na babae. Wala na kaming tatay at si Mama hindi na rin kayang magtrabaho. Kaya kahit anong tipid ko, kulang pa rin. Hindi sapat ang desenteng trabaho para iligtas ang buhay ng nag-iisa kong magulang. Biglang may kotse na huminto sa harap ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Sinipat niya ako. Walang emosyon ng mga mata niya. Alam ko agad kung bakit siya huminto. Lumabas ang isang lalaki, nakaputing sando at shorts. May tattoo ang isang braso niya. Gwapo siya kung tutuusin, pero sa mga sandaling iyon, hindi itsura ang mahalaga, kung hindi ang perang kaya niyang ibigay. Nag-usap kami saglit, diretso siyang magsalita. Inalok niya ako ng isang live session sa isang online adult platform. Siya ang client, may manunood at may bayad. Malaki ang alok, sobrang laki. Sapat para sa ilang session ng chemotherapy ni Mama. Ilang beses akong napalunok. Hindi niya ako pinilit, pero ramdam ko ang bigat ng desisyon. Alam kong kapag pumayag ako, may bahagi ng sarili kong mawawala. Pero pumayag ako. Sa gabing iyon, isinuko ko ang natitira kong dangal lapalit ng pag-asang mabubuhay ang nanay ko. At nabuhay nga siya. Naging successful ang operasyon, naituloy ang chemotherapy. Unti-unti siyang gumaling. Pero sa bawat ngiti niya habang nakahiga sa hospital bed at nakatingin sa akin, may bahagi ng sarili kong tuluyang nadurog. Nang makalabas siya ng hospital, doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko na kinaya ang konsensya. Hindi ako makatingin sa salamin. Hindi ko kayang salubungin ang tingin ni Mama. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko kahit buhay siya, ako naman ang namatay sa loob. Isang hapon habang nagtitimpla siya ng tsaa, naglakas loob akong magsalita. Ma, may sasabihin po ako. Sana mapatawad niyo ako. Napagtingin siya agad sa akin. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? Anong problema? Umupo ako sa harap niya. Nanginginig ang kamay ko. Yung pambayad po natin sa ospital, hindi lahat galing sa trabaho ko. Tumihimik siya. Nakatitig lang sa akin. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. May mga gabing ibinenta ko po ang sarili ko
para lang po may maibayad sa kemo nyo, para mabuhay kayo. Bumagsak ang luha ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko magagalit siya. Akala ko itataboy niya ako. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Anak, mas masakit sa akin na sinaktan mo ang sarili mo para sa akin. Umiyak na rin siya. Hindi ko hiningi yan. Hindi kita pinalaki para isakripisyo mo ang pagkatao mo. Pero bilang ina, naiintindihan ko kung bakit mo ginawa. Tumingin siya sa akin, puno ng lungkot at pagmamahal. Pinapatawad kita. Hindi dahil tama ang ginawa mo, kung hindi dahil mahal kita. Mahigpit niya akong hinakap. Mangako ka sa akin, anak, hinding-hindi mo na uulitin. Mas pipiliin kong mawala kesa mabuhay sa mundong winawasak ang anak ko. Umigulgol ako sa balikat niya. Pangako po ma, hinding-hindi na po. Pagkatapos nun, pinili kong magsimula muli. Umalis ako ng bansa para tuluyang iwanan ang nakaraan. Hindi madali. Maraming gabing umiiyak ako. Maraming araw na sobrang miss ko si mama at ang mga kapatid ko. Hanggang sa may isang kumpanyang tumanggap sa akin, North Haven Lifestyle Group, isang international retail company. Na-assign ako sa Sweden bilang Client Relations Associate. Hindi mataas ang posisyon pero marangal ang trabaho, maayos ang sahod, may respeto sa oras at dignidad ng manggagawa. Doon ko naintindihan ang kaibahan. Unti-unti kong binuo muli ang sarili ko. Hindi ko mabubura ang nakaraan pero natutunan kong hindi doon manatili. At sa paglipas ng panahon, may dumating na liwanag sa buhay ko. Isang lalaki taga Sweden. Bago ko tinanggap ang pagmamahal niya, pinili kong maging tapat. Sinabi ko ang lahat. Walang palusot, walang pagtatago. Kasi minsan ang tunay na kalayaan nagsisimula sa katotohanan. Ako si Ramon, Ate Cor, 26 years old. Nagtatrabaho ako bilang janitor sa Pasig. Taga Isabela talaga ako at tulad ng marami, nakipagsapalaran din ako sa Maynila para sa mas maayos na kinabukasan. Nakitira ako sa bahay ng pinsan ni Mama, si Ate Liza. Byuda na, 39 years old, at may dalawa siyang anak na parehong binata na rin. Madali naman kaming nagkasundo ng mga anak niya, kaya naging naayos ang pakikisama ko sa bahay. Hindi ko madalas nakikita si Ate Liza noon dahil bihira lang siyang umuwi sa Isabela. Pero kahit nasa edad na siya, halata pa rin ang alindog niya. Siya rin ang nag-recommend sa akin sa trabaho ko, kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil pareho kaming may trabaho sa Maynila, madalas kaming magkasabay pumasok at umuwi. Sa bahay naman, maalaga siya sa akin. Laging may pagkain, maayos ang gamit ko, at ramdam ko ang pag-aasikaso niya. Nung una, inisip ko normal lang yon dahil parang magkamag-anak kami. Isang araw, bigla niya akong tinanong, "Ramon, may naiwan ka bang nobya sa probinsya?" "Wala po ate. Matagal na po kaming naghiwalay bago ako lumuwas." Dito sa Maynila, may nililigawan ka ba?" "Wala rin po. Focus muna sa trabaho." Simula noon, lalo siyang naging maalaga. Kapag mula ang mga anak niya, parang sobra ang atensyon niya sa akin. Doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. May halo ng pagkalito at kaba. Isang gabi, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Inaya niya akong uminom. Ramdam ko na may kakaiba sa kilos at pananamit niya. At doon ko naiintindihan na hindi na basta-basta ang intensyon niya. Hindi ko itinanggi. Nadala ako. Sa kabila ng alam kong mali, pareho kaming nagpatalo sa tukso. Mula noon, nagsimula ang isang relasyong alam naming bawal. Sa harap ng mga anak niya, parang mag-ina pa rin kami. Pero kapag kami na lang, may lihim kaming tinatago. Madalas kaming magkasama, nagmamall, nanonood ng sine, kumakain sa labas. Sa mga panahong iyon, naging masaya ako, kahit alam kong mali. Pero totoo nga ang kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, nahuli kami ng panganay niyang anak. Nagkaroon ng gulo.
Nasaktan ako, pinalayas sa bahay at dun natapos ang paninirahan ko sa kanila. Kahit ganun, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng palihim. Siya naman ang dumadalaw sa inuupahan kong kwarto. Tumagal din yun ng halos 2 taon, hanggang sa unti-unti nawala ang dating init. Hindi ko alam kung napagod kami, nasawa o natauhan lang sa maling relasyong pinasok namin. Ngayon, may sarili na akong pamilya. May anak na ako sa babaeng kasing edad ko at pinipilit kong maging mabuting ama at partner. Si Ate Liza naman, balita ko, sinuwerte rin sa buhay. May nakilala siyang foreigner at dinala siya sa ibang bansa para magsimula muli. Magkaiba man ang tinahak naming landas, dala ko pa rin ang aral ng nakaraan. May mga desisyon minsan, akala natin tama dahil masaya. Pero sa huli, kailangan pa ring panagutan. Ako si Celine. Lumaki ako sa pamilyang may kaya. Bata pa lang ako, sanay na akong may kasambahay, may mga taong laging handang tumulong at may mundong umiikot sa kaginhawaan ko. Sanay akong masunod, sanay akong may kontrol. Isa sa mga matagal nang tumutulong sa amin ay si Mark. Hindi siya kamag-anak, pero matagal na siyang nakatira sa bahay at gumagawa ng halos lahat ng gawain. Tahimik siya, masipag, at may natural na kabaitan. Marami ang humahanga sa lakas at tindig niya, pero para sa akin noon, isa lang siya sa mga taong laging nariyan kapag may kailangan ako. Habang lumilipas ang panahon, naging mas madalas ang interaction namin. Hindi ko namalayan kung kailan nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Mula sa simpleng pag-uutos, nauwi iyon sa mahahabang usapan tuwing gabi. Siya ang nakikinig sa mga reklamo ko sa buhay, sa pagod, sa lungkot na hindi ko masabi kahit kanino. Sa isang bahay na puno ng tao, sa kanya ko lang naramdaman na may tunay na nakikinig. Hindi bilang amo, hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang tao. Hanggang sa dumating ang gabing nagkamali kami. Isang desisyong hindi pinag-isipan. Isang sandaling nanaig ang emosyon kaysa isip. Akala ko lilipas lang iyon. Akala kong mananatiling lihim. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng takasan. Isang araw, nalaman kong buntis ako. Parang gumuho ang mundo ko. Takot, hiya, pagkalito. Paano ko sasabihin sa pamilya ko? Paano ko ipapaliwanag ang nangyari? At higit sa lahat, paano ko haharapin si Mark? Hindi siya tumalikod. Sa halip, nakita ko sa mga mata niya ang paninindigan. Tahimik niyang tinanggap ang katotohanan. Sinabi niyang haharapin niya ang responsibilidad kahit anong mangyari. Hindi naging madali ang lahat. Maraming luha, maraming masasakit na salita mula sa ibang tao. May mga gabing hindi ako makatulog dahil sa konsensya. Doon ko na-realize na ang posisyon ko sa buhay, ang kapangyarihan ko bilang amo, ay naglagay sa amin sa isang sitwasyong hindi patas. Natuto akong mag-isip. Natuto akong managot. Pinili kong harapin ang pamilya ko. Sinabi ko ang buong katotohanan. Masakit ang reaksyon nila, pero mas masakit sana kung patuloy akong nagsinungalin. Umalis si Mark sa bahay namin, hindi dahil pinalayas ko siya, kundi dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Humanap siya ng marangal na trabaho, hindi dahil pinilit ko, kundi dahil iyon ang pinili niya. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti rin akong nagbago. Hindi na ako ang dating Celine na padalos-dalos at sanay masunod ang gusto. Naging mas maingat ako sa damdamin ng iba, mas mapagpakumbaba. Ang batang dinadala ko ang naging paalala na ang bawat desisyon ay may kapalit at ang bawat buhay ay may pananagutan. Nang dumating ang araw ng panganganak, nandoon si Mark, hindi bilang katulong, hindi bilang utusan, kundi bilang isang ama. Hindi perpekto ang sitwasyon namin, maraming sugat ang iniwan ng nakaraan.
Pero totoo ang hangarin naming itama ang mali at matuto sa mga kakulangan. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero kaya kong baguhin ang magiging bukas. Para sa anak ko, pinili kong maging mas mabuting tao. At para sa sarili ko, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang umamin, managot, at magbago. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!